In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى واللوماد إلى صراطك المستقيم. اللهم امنحهم العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة دافاو. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy nen manama kami gimot tolangon, manotod kakaroson no. Sikoy ikaw kaming dokul tolangon, huway migtumpi to tano. Sikoy ikaw kaming bohoy to kaupianan tolangon na maotaw. Pusako kapusong no, kana akong to pabulos koy. O agbuyo ko ikaw, huway bohoy kat pabor, kahalaan, kalinaw, to kanami. No pag-ugpo, huway kasabok kakoy, oyot kalambo. Kay kuro tamana kakodin panubado ipag ampo, kaupianan igboy no, way kakoy kumimono, way kahalaan ko lang. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malinaw nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malipayo nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malinaw nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malipayo nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka. May hapon sa tanan nato gabaga bidalanggang residente dinhi sa Barangay Lasang og igod man sa ato ang suking tigpanubay no. Bisan man nga wa dinhi sa ato ang
barangay, pero padayon gihapon naga paminaw ingon man naga-monitor sa ato ang mga katikaran dinhi, ato ang makaigsuunan nga naa sa abroad, no? Mga unsung heroes na to, ato ang mga OFW nga naningkamot, gisugal ilahang kaugalingon taliwala sa kamingaw aron makapundar og maayo nga kinabuhi or kaugmaon alang sa mga membro, no, sa ilahang pamilya. Happy birthday, no, sa tanan nga mga nag-celebrate, no, sa ilang adlaw nga natawhan. Katapusan nga adlaw karon sa bulan sa Hulyo. No. Ugma August 1 na. No. So lain na usab nga bulan, no, ang mi labay, no, sa ato ang kasamtangan nga tuig. Baguhay pa lang gi-submit na sa Department of Budget and Management ang proposed budget alang sa tuig 2025. Padayon gihapon ang pagpangandam o ingon man pag-scrutinize karon, labi na sa ato ang mga magbabalaod, kabahin sa programa sa ato ang gobyerno, preparasyon sa umaabot nga krisis, labi na sa pagbaha, no? Si PBBM matod pa iyahang giawhag ang iyahang mga kabinete nga lantawon og unsay preparasyon sa gobyerno kung agaling doon na nay mahitabo usab, no, nga mga pagbaha, labi na kay pasulod na ang La Nina, pasulod na ang Disyembre, o niya kasagaran nato nga ma-experiensyahan ang grabing kusog nga pagbunok sa ulan kanang mga bulana. O gani ang pag-asa niingon nga nasa mga duha or tulo, no, ka mga tropical cyclones ang posible kuno nga moabot or mga bagyo nga moabot diri sa atong nasod karong bulan sa Agosto. Na-open kini mga igala tungod kay taliwala sa panghambog sa gobyerno nga daghan na ang mga river control nga ilahang nataod. Apan pipila lang ka adlaw gipatiglom sa kusog nga ulan og bagyo ang Metro Manila. So mura ba og tamparos, no, sa panghambog sa gobyerno kung unsa ilahang pagpangandam kung ugaling adunay mga susama nga mga paghitabo. Manang pipila ka baga Senate investigations karon para lantawon og unsa gyud ka preparado ang atong gobyerno o kung galing adunay susama nga mga insidente nga mahitabo. Nakasentro didto ang opisina sa Department of Public Works and Highways. Kamatod pa sa usa ka senador ug ato ang tan-awon ang ilahang budget nga gi-prepare or budget nga nagasto. Naa sa sud sa duha ka tuig, apil ang kasamtangan nga tuig karon, ang gobyerno nigasto og 1 ka bilyon taga-adlaw alang sa flood control budget. So adunay mga panglantaw karon kung nahimo bang tama, no, ang direksyon, no, sa to ang gobyerno kay apil man na sa tong preparasyon sukad pa sa bilabay nga mga administrasyon ang paggahin og budget aron i-address ang mga infrastructure nga panginahanglan aron matubag ang problema sa baha ug uban pa nga mga krisis. Sa panahon ra magod nga adunay susama nga mga kinsa man ang nagkuhan diha kanang mura og nag banda-banda diha sa gawas, nag-concert, murag na nag-concert sa gawas sa opisina. Ha? Unsa na diha? Oh, hulat sa ta mga higala og kanang kuan kay murag na nagbandas gawas.
basiba og nay mag-asawa da nagbinugno ay. Ha? Nga naman, naguba na ilahang portahan. Grabe ang mga taga CCSDO, naguba na lang ilahang portahan kay matag karon gunya, daghan kay mga ayo bugas. No? So gawas. Gawas pasok, labas pasok ang mga tao, sige abre, sige og close manang mura og naguba na siguro ang portahan dito sa ilalom. So mao na no kay ang ginalantaw manggod karon pag panahon nga aduna nay krisis, ginatan-aw karon og nahimo bang natagaan ba og hustisya, no? Labi na ang paggastos gobyerno sa mga dagko nga mga proyekto para ma-address ang naasoy nga problema. Ang initial reaction sa gobyerno nga kinahanglan na pud sila mag-assist kung unsaon pa pag-improve ang kato mga infrastructure or mga river control projects. Mabitaw ng importante gyud ang planning, no? Kanabang pag-estudyo, pag-ayo kay halos tanan nga mga projects, no? Labi na sa gobyerno moagi na og technical study og unsa ang posible nga impact. Mabitaw na nga dinhi sa dakbayan sa Davao karon, dili gyud basta-basta ang city engineers, no? Or ang city planning dili basta-basta nga mo approve og kana ba mga drainage project ug dili man ay pag-ayo ang mga subdivision plan, no? Dili pareha kaniadto ug atong tanawon nga ug gusto to magbuhat og kanal, buhat lang ta og kanal kay para ingnon lang nga naay project ang gobyerno. Ang problema, ang katong kanal wala maka-address kay dili po daom sa elevation sa lugar, no? Walay kadaganan, no? Tanawon ninyo ng mga previous project kaniadto. Matinga ka nga naay kanal pero di mudagan ang tubig kay ambot lang nganong asa nila padaganon ang tubig. Pareha po na nahitabo karon diya sa balay pagbabago. Actually, dugay-dugay na po nang ako ang sulat, no, sa DPWH. Kaya ako ginatan-aw og nganong sa panahon nga matiglom diri sa may Purok Gemini, nganong halos dili mo gawas ang tubig didto sa may balay pagbabago nga perti man tong dakoa nga kanal. So inana nga mga sample, no? Tanawon karon i-assess, no, ang mga government projects nga related sa infrastructure, labi na sa river control, kung na-address ba ang kasamtangan nga problema. Kay kung imagine nimo og 1 billion, no, taga-adlaw para sa river control, unya dili din na siya mao ang solusyon sa problema, may paggigasto na lang ni sa mga livelihood project alang sa tuang mga katawhan, no? Kaya kay balor bata basta projects gobyerno, no, medyo daghan gyud og questionable kabahay ni ana, no? Labi na og moagi og mga contracting, no? So manay nahimong sentro karon, no, sa mga diskusyon ay timing pud tong panahon nga pagpanghambog ni Marcos, mura pud siya gilipakan siguro sa panahon kay gipakita pod sa taliwala, no, sa maong sirkumstansya, gipakita nga useless o dili gyud kay epektibo, no, ang naasoy nga mga projects. Although daghan sila og mga allegations, no? Kanag-ingon nila nga reclamation didto magod sa Manila, kasagaran sa mga dagat didto gipilot na, giabunuhan og yuta o niya pagkahuman gihimo og mga mall or mga building. So naturalmente ang tubig nasaag na, no, naglibog nag-asa mo gawas. So manay kasamtangan nga sitwasyon karon, no, sa tuang nasod. Manang karon sayo pa lang daan kay expected naman nga magsulod ang La Nina. Grabe kuno ang pagpangandam sa gobyerno karon, labi na kay expected nga naay duha or tulo ka baga tropical cyclones ang posible nga moabot karong Agosto, no?
So mas maayo mo gyud ang karon palandaan ato na gyud i-project no ang ato ang mga nagkadaiya nga mga preparasyon no? Kita ginagmay lang mo puding ato gihangyo nato ang ato ang mga kaigsuonan nga isa sa ato mga preparasyon din na although nag-schedule man ta og mga clean up pinaagi pod sa inyohang mga prop leaders tabang-tabang lang butag paghinlo di mismo sa inyohang mga kanal no? Unya di lang punta magpataka og labay sa ato ang basura kay kasagaran agato ang mga drainage ato ang mga kanal pag mapuno na og basura mas mahimo pang grabe ang sitwasyon tungod kay dili nato i-utilize aron mamahimo silang gawasanan sa tubig. Padayon ang ato ang gina-initiate karon nga mga inspection o basi og makagahinta og panahon ugma napuntay area nga ato ang pagbisitahan para i-assess po nato og bastante na ba ang sitwasyon kung ugalong adunay susama nga mga insidente nga mahitabo. Kaganina kauban nato ang mga taga City Planning no? City Planning Development Office para i-assess tong ato ang propose nga road concreting para sa Sagittarius 2 o ingon man sa Purok Galas. Nanata sa katapusan nga level no? Na-comply na nato tanan nga mga requirements para anang duha ka projects. Gani no ang target din na more or less nasa mga 50 million. Hopefully og magasahan lang ta bisag katunga na lang no mahatag sa ato para sa sunod nga tuig. Kay para hinahinay po dato ma-address kining concern po no, sa tuang katilingban. Isa sa ako ang ginapreparahan karon tungod kay regular bang ko nga nagabiyahe no kay syempre ako ang balay na aram sa may Purok Galas. Nakita na nako nga medyo dilapidated na ang kalsada diha sa may padulong sa Tambungon ug sa Bukana no. Aside nga daghan ang gagagamit ana nga kalsada mga dagko nga mga dump truck labi na sa mga river control projects ang uban po din ha dugay-dugay na po nga panahon no nga napasiminto so, makita ninyo na uban nga mga porsyon diha nga bangag na so ako ano po nang gi-submit karon no sa city engineers o gingon man sa city planning office pero hangyo ko basi og kana bang isa magod sa detalyado magod ang requirements karon no labi na sa gobyerno kay gina-check yun og unsa gyud estado sa yuta although existing na siya nga kalsada hangyo ko kung kinsay na ay mga kopya or xerox copy sa ilahang mga titles kada bang gikan sa crossing padulong dito straight sa Bukana sa Tambungon ug sa Bukana siguro ang naay pinakadako nga titulo din na ang pamilyang Navarro no? O basig kapangita ta og kapahiram ta og xerox copy og kinsa pa na mga title property nga naa kilid sa kalsada katong sa Tambungon kung pwede nga makahiram ko og xerox copy kay para sa survey makita nato og naabay portion dito sa kalsada nga nasulod pa sa mga private nga mga properties kay naay proseso ang gobyerno nga kinahanglan nato i-comply kung ugaling existing siya nga kalsada since time immemorial gihimo ng kalsada pero sulod gihapon sila sa mga titulo or kung wala no mangayo ta og certification sa DNR no? Or sa DAR para ana nga kalsada para ilahang mapunduhan no? Ato anang ginaliho karon tungod kay in anticipation nga moabot gyud ang panahon nga magkagrabe ang guba no sa naasoy nga kalsada so mangayo lang ko og tabang no sa katong mga landowner gikan sa cruising lasang balik-baliko nako og ang inyohang balay or inyohang establishment kanabang naagyod kilid sa kalsada for example kining diri sa mga Gabrinto no ang diri sa may eskwelahan no
kining sa simbahan, ang kining sa Taburin, ang pamilyang Longhino, sila Mameli, no? Ang kanang anak ni former City Councilor Nazario Quinabaro Sr., no? Kanang inana nga mga balay, no? Nga naay mga titulo, hagyo ko kung pwede makahiramta og Xerox copy kay i-attach dito sa request kay para inig-survey unya sa surveyor, makita nila og kini ba nga porsyon sa kalsada kana bang private properties pa ni siya o nahimo ng kabahin sa public area. Pareha karon sa gibuhat namo sa Leo, basig natingala mo na uban nga mga balay-balay din na gipangayoan po nako mga title properties titulo sa ilahang property kay para ma-establish kay siyempre inig sa surveyor magod makita nila na, no? Makita nila na og title ba na nga property or dili kay kung title kinahanglan mananghid ta sa tag-iya, no? Kung dili man nila dili sila gusto nga i-donate o dili na nila magamit, pwede po authority to enter, no? O authority to entry, authority to enter dai, no? Kay para lang ma-comply na to, no? Pero malagi na taas-taas pa ang ato ang preparasyon. Importante karon palang daan ato ana ng pangandaman ay dili ta gusto nga mag-suffer unya ang ato ang mga residente, no? Diri sa may lasang area, makita naman nato nga nagpunsisok na ang mga sakyanan, no? Guot na gid kayo. Labi na kay agato ang palengke na adya sa kilid sa National Highway, unya gamay ang ato ang kalsada, unya napag yung mga sakyanan usahay nga mag-double park, managamay na gid kayo, no? Pero later on ato anang i-address na nga problema kay kinahanglan gyud palapdan nato ang naasoy nga kalsada para pod sa convenience o protection sa ato ang mga residente, no? So manay amo ang ginabuhat karon taga-adlaw, karon palang daan ato anang gi-prepare, no? Ug unsay ato ang mga gina-propose nga mga projects diha mismo sa mga concerned government agencies. Ang gobyerno manggod or kining ato ang proposal dili dai ni siya mubulak. Manag matingala mo nga naay mga problema nga dili nato dayon ma-address, no? Pero sa inayhinay sa dagan sa panahon, siguro makita naman ninyo nga medyo daghan na pod, no? Nga to ang na-contribute alang sa to ang transformation pod, no, sa to ang barangay, no? Pareha kani adto kagahapon, no? Kada bang naa may bisita pod sa ako, no? Duha pod to sila ka mga well respected pod nga membro sa to ang community, no? Unya for purposes lang pod og discussion, wag na lang sila ituyo diri sa barangay, kalit lang sila og sulod, no? Unya ako ba hilakon ba kay ko, no? Anang emotional mo ko nga tao ngunang kuan ko. Na-touch pug ko, no, sa ilahang istorya, no? Nga kada bang magpasalamat out of the blue ingon nga kap salamat kayo og ganang kuan, no? Tungod sa imuhang panahon, nakita gid namo ang transformation pod sa ato ang barangay, no? Unya saludo gid mi sa imo, no? Nakita gid namo ang imuhang paningkamot. Kana bang inana nga mga punto usahay og ganang kuan nga taliwala sa kalisod sa daw-adlaw nga kumbati sa tuang kinabuhi. Takahingon pud ta nga wala pud masayang ang panahon nga ato ang gigahin para manerbisyo ta sa publiko. Imagine ninyo ang ako ang edad 48 na karon, nagsugod ko og serbisyo sa inyo 15 anyos pa ko. Meaning to say, sobra katunga sa akong kinabuhi. Ako ang gigahin pagsilbi sa ato ang mga katawhan. Unya, naay mga panahon sa ato ang kaluya, no? Kaya dili man tanan maka-appreciate sa ato ang trabaho, no? Usahay tawhanon, usahay makaingon ka nga nganong diri man ta nga diri ta nga direksyon, no, sa ato ang kinabuhi. Pero kanang
makadungog tagtao nga wala ka mag-expect kunya mo istorya sa imo nga daghan kayong salamat kap no nakita ginamo ang transformation sa tuang lugar tungod sa imong paningkamot. Sa tinuod lang paggawas sila nakahilak ko. No? Kaingon ko sa akong kagalingon ug ganang kuan nga sulit po day ang sakripisyo nga ako ang gibuhat. So mana no giingnan ta mo kay ning ato ang mga infrastructure program din sa tuang barangay naka-pipeline na ni no. Although hulaton lang nato tungod kay ang gobyerno manggod dili manggod ihurot og hatag sa ato. Pero at any time pag naay opportunity ihatag yun nila na sa ato tungod kay kumpleto man ang ato ang mga requirements. Saksi ang ako ang makaubanan sa konseho nga halos matag adlaw wala tay laay gibuhat. Puros na proposal sa gobyerno. Sukad pa atong 2013. So mana nga taga-tuig naagitay badaw-daw nga proyekto sa ato ang barangay. Although dili magid hurot no. Dili man hurot tanan tungod kay wa ta maka-comply sa requirements. Kaya sa ang gobyerno ilahan ng bahin-bahinon no. Mana isa sa ako ang ginapaning kamutan karon nga matarong lang ning ato ang kalsada diri sa sentro ug ingon man kanang padulong sa Bukanas Tambungon. Manang ato ang gi-plaster tanan unya gikuan nato gina-secure po nato ang propiedad sa ato ang gobyerno no. For example dinha sa Tambungon ginahinay man nato og plaster ang ato ang mga aktual nga mga okupante dinha. Dunay mga problema ginagmay pero sa akong estimate more or less nasa baga 60 na pod no ang ato ang na ipa-isyuhan og kanang homestead patent or meaning to say kanang titulo no sa ilaha mga balay nga gipuy-an. O diya napatay na submit karon bag-o nga mga 45 ugma siguro og ma-comply ni masubmit nila tong uban nila nga mga requirements mag-endorse sa punta og mga 20. Pero hangyo lang ko kanang ato ang mga open space no ayaw ninyo na og hilabti kay para na sa umaabot nato nga mga proyekto no? For example kanang diha sa may Tambungon no kanang ato ang daycare center diha sa Tambungon ang sunod nga area din na lalom na open space na siya ayaw ninyo naghilabti kay nga ato ang plano din ha sulod na sa perimeter sa daycare center. Kaya ang daycare manggod, kinahanglan na siya og kanabang playground facilities. Moabot ang panahon, atoan ang pabunuhan, i-level na to na, i-develop na to na, kay para mupasar siya sa qualification alang sa maayo nga daycare. No? Baya, na ako nahibalaan, no? Nga ginahinay na o garden. Okay lang man ang mag-garden-garden. No? Pero ayaw yun na nag-interese. No? Dili ninyo na pwede applyan kay ang nakabutang din na open space na siya. Ang nakabutang din na barangay site. Unya, basig ako pong pipila ka baga adlaw gikan karon kana baga open katong mga barangay site din na ako anang pangkuralon. No? Kay para ma-emphasize kay naay mga taga city planning pod nga mobisita gikan pod sa pag-identify sa mga kalsada o katong existing nato nga mga barangay site no kay narabay uban din nga bisan pa og gitagaan na sila og luna ang kunon pag nila ang katong para sa barangay no ayaw ninyo nagbuhata kay sobra na po na no? Gitagaan naman mo no? Para sa inyo ayaw na ninyo na interese. For example kanang diha luyo sa gym no kanang ato ang ginagardin-gardinan wa lang gyud kay panahon pero kapila na ko nag-attempt din na ako ang ginapahinduan paggardinan pabantayan pero sahay man gud pag tao man gud nga dili interesado og ganun ko no pasagdan lang pero ang kanang diha sa kilid sa gym kanang mura og luyo pod sa property sa mga Navarro unya luyo pod sa property sa mga Alcantara. Barangay site na siya, intended na siya for future projects sa gobyerno. Nangita lang ko og kanabang appropriate nga project intended para din na unya ilahang mapunduhan. No?
Kaya lang ang problema magud diha pa man mugawas ang tubig yun sa baha, no? Kay wala magud maklaro pa ang ato ang drainage padong sa Tambungon, no? So again, reminder sa inyo, no? Labi na da sa may area sa Tambungon, ayaw nyo hilabti ng mga barangay site nga ato ang gipang identify din na, no? Kay later on, atoan ng Corralon, i-identify nato ng barangay site, ka-intended da para sa mga government projects. Kanang diha sa may diker, maula na inaabunuhan kay para dako-dako ang gastos sa abono. Actually, una na natukod ang kuan diha, diker sa Tambungon. Nasa mga 120,000 ang ato ang na-contribute, 120,000 ang ato ang na-solicit. Ang costa, gikan sa Alcantara, para lang mo elevate siya. Wala lang nato gi-expand, kaya kung ato nang i-expand mago dito o ganang kuan, dili na gyud ma-implement ang project. So, kanang the whole stretch din ha, dili na para kuan pambalay. Intended na para sa to ang mga kabataan. Pipila ka baga bulan gikan karon or basig sunod semana kay warag nag-clearing man dapit diri sa area ni Adanko ug kaya nagsabot mon ming atong iyahang representative nga ang katong mga kahoy nga dili nila magamit na mga kawayan nga ilahang mabuldos. Pwede man daw nila ihatag sa barangay, gamito nako para makural na nga mga area. Kay para maklaro nga barangay site na siya, no? So kinsa may nagka-interest din na ayaw ninyo naghilabti kay para na sa tao, no? Anyway, ang uban nga mga dimension nga mga pangalan kay nangay man kog pangalan og kinsay nag-garden din na. Puros naman mo gitagaan og area. So ayaw ninyo hutda, no? Anyway, ingon sila di ra ba nato na madala? Dili nato na ang ato ang ipanghambog sa gobyerno, atong ipanghambog kang San Pedro pohon kung unsay atong gibuhat nga maayo sa tao, no? Dili ang ato ang interest, kalibutanon nga interest, labi na gyud og sobra na para sa ato ang kagalingon. So balik-balik ko nako, hangyo ko sa katong mga naay titulo. Kining diri sa may cruising lasang padulong sa Bukana, Tambungon. Ngay lang ko og Xerox copy. Kaya para lang ma-attach dito sa ato ang propose no nga repair and improvement sa lasang Tambungon and Bukana Road. Ang Sagittarius nabuhatan din og POW sa City Engineer's Office. Ang ilahang cost ni abot o mga 50 million. Kaya nga naman, nakompleto naman. Naamay titulo ang homeowners. Unya, natong ilahang temporary nga subdivision. Pero pangayoon, gyapon ako itong ilahang subdivision plan. No? Kaya pag mapunduhan na, mamanay mga requirements nga kinahanglan. Ang isunod nako ang katong mga gipan-declare nga kalsada diha sa Tambungon, kay para masabit na po nako. Kay balo ka paspas kayo ang ato ang panahon. Unya dili nako gusto nga sayangan ang panahon nga nahibilin sa akong pagpanerbisyo sa inyo nga dili nako maplastar o dili nako motor over pagplastar pag-ayo sa atong sunod nga mga barangay officials. Kay para po dili po sila kuan, para dili po sila maglisod, no? Ang ug uban pa nga mga gikinahanglan nato nga i-arrange no dinhi sa ato ang barangay. 16 minutos milapas gikan sa alas 5, no? Kumusta naman mong tanan ang ato ang mga estudyante, no? Hinahinay mo tabok sa kalsada. Narabay mga estudyante usahay nga labi na karon kay wa pa mahuman ang repair sa overpass. Naay mga pulis o katong mga naka-assign nga tanod nga para mag-assist sa ilahang pagtabok. Instead nga diri mo tabok sa cruising, diha mo tabok, diha hinuon mo tabok sa may layo.
nga walay makaasi sa ilaha, no? So tambagin ninyo mga ginikanan inyong mga anak nga diri sila permanente sa safe side, no? Kaya usahay ra ba ang disgrasya di gyud nato mahibalaan. So samtang ato pang gina-adjust karon unya padayon natong gina-follow up tong commitment nato sa DPWH para sa repair sa ato ang overpass para magamit na, no, sa ato ang mga estudyante. Ang ato ang utang karon, no, sa nasod sa Pilipinas niabot na og 15.48 trillion as of June 2024. So nagkadako, labi na kay naay ginatawag nato nga inflasyon, kana bang hina ang depensa sa ato ang piso. So paspas kayo ang pagtaas pod, no, sa utang sa ato ang nasod. Kung paunsa nga mapiktuhan ta niya na, no, diha na magbari sa katong export-import, no, nga dula. Kasi siyempre, ang binera na dolyar man. No? So, manang nagkadako siya matagkaroon og unya. No? Mayong condolence dahil, no, sa pamilya ni Kapitan Jimmy Obial, Kapitan Obial, no? Diya sa may Barangay Wilfredo Aquino, no? Sa distrito sa Agdao. Murag August 6 manata to iyahang lubong. No? So ang atong pakiguban, no, sa pagbangutan sa pamilya o gigon man pasalamat, no, sa mga residente sa serbisyo pod nga iyahang nabuhat mismo sa iyahang komunidad. No? Sa laing bahin sa isgutanan sa politika, si Senator Trillanes, sukad pa gyud kani adto, wa man gyud siya ilain nga kana bang pang-gain permanente o popularity. Basta imagine ninyo sa dugay-dugay nga panahon, sa grabe niyang kumbate sa mga Duterte, labi na itong panahon pagdaga ni Presidente Digong, pagdaog ni PRRD, nawala siya sa senaryo, wa na nagtingog-tingog. No? Karon kay siyempre, hapit naman po ang eleksyon, pero mudagan man natin ni local madadaganan ni mayor mo daw sa Caloocan. For the sake of propaganda siguro, gibalikan na po niya si Congressman Paulo Duterte. Iyahan na pong pasakaan og kaso. Sabagay, dali raban mo file og kaso. No? Ang problema din na, og naba kay sakto nga ebidensya, pero at least nakagain siya og kanabang political mileage. Naka-remember ko kaniadto atong nagpahigayon og Senate investigation. Actually, si Trillanes mo ni hinungdan na himong senador si Senator Bungo. Kay siyempre si Senator Bungo kaniadto, tig-assist naman siya sa presidente. Kunya tanang tao nga nas palibot ni Digong ihamag yung initan, niabot ta sa punto nga iyang gibitbit si Senator Bungo didto sa Senate. Nya didto during sa investigation siya mahinuoy na himong katawanan unya urag nakita sa katawhang Pilipino nga pwede dili pang senador si Senator Bungo. Ang ilang pagtuo man gud kasi siyempre bata-bata lang si presidente, uban-uban lang, no? Pero during sa deliberations nakita nila nga naay pinasahi nga wisdom si Senator Bungo. Immediately nag-transform ang iyang popularity nga pwede makaka-capture og Senate seat. So mara hinungdan nganong na si Senator Bungo karon, no? O niya pinaka-highlight, gibit-bit po niya si Paulo Duterte, si Congressman Paulo, dito sa Senate investigation. Sa kataas-taas sa iyang litanya, sa iyang mga accusation, isa ray iyang gipangayo, o isa ray iyang ebidensya. Katulang tato ni Congressman Paulo. O niya karon kay iyang hangyoon si Paulo kung pwede unta,
ipakita niya in public ang katong tato niya sa iyahang tato sa likod, no? Ang tubag ni Senator ani Congressman Paulo, no way. Oh. Motong nisikat ang term nga no way. Pagkaugma dayon, daghan kay nagpa-print og t-shirt. Ang gibutang lang no way. Oh, karon gibalik na po niya, no? Iyahan na pong gipailan og kaso si Congressman Duterte hasta ang bana ni Vice President Inday Sara, no? Si Attorney Mans Carpio, si Faildon, no? Si Kapuyan ug napatoy uban, no? For alleged involvement ko, no, sa 6.4 billion nga shipment sa 6.4 billion nga shipment sa shabu nga gikan kuno sa China, no? So ang tubag po ni Congressman Paulo, nalipay siya at least matod pa nakatuon-tuon na gamay si Trillanes kay dito na magud niya sa korte gidala ang iyahang reklamo. Dili pareha kaniadto nga matod pa sige lang ngak-ngak, no? Sige lang og pa bida-bida pero wa man poy lingtunganay ang iyahang ginapasaka no nga kaso. Kasi siyempre for purposes of Senate investigation. Matod pa ni Congressman Paulo iyang gi-welcome, no? Ang plano ko no nga pag-file og drug smuggling case ni Senator Trillanes, matod pa niya, it's a welcome development, no? Mas maganda ito dahil sa korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa korte ng Facebook at utak ng isang trililing na sundalong kanin. Matod pa, this move will allow us to address accusations to the proper legal channels, ensuring that the truth will prevail. I have always maintained my innocence, and I am confident that judicial process will clear my name. It is important to rely on our legal institution rather than resorting to trial by publicity or baseless allegations. Daghan na gipahigayon ng investigation si Trillanes. Kutob ra pod Senate investigation, kutob ra pod istorya or kutob ra pod mga press releases. Ingat pa ni Paulo, please bear in mind that this is the similar case that Mr. Trillanes has made a fool out of himself when he presented his alleged evidences against me as a mercenary. I am not surprised who Mr. Trillanes has once again fooled to fund this desperate attempt to peddle this baseless story to the Filipino people. I also look forward to the resolution of the libel cases filed against him. So, tanan, no? Basta Duterte karon tirahon gyud ni Trillanes kay ngano man og mag-file siya og kaso or investigation sa baga katong mga unknown individuals, dili man pud siya maka-gain og popularity. Karon og hilabtan ni mga Duterte, headline dayon na ida interview, no? Makapusing dayon siya, no? Tanawa ani inighuman labi na og inigkapildi ani pagdagan og mayor sa Caloocan, di na po nimo tingog, no? Kay sukad kaniadto halos tanang investigation gipay, no? Kana bang ato ang pangutana ba? For example, kining inani nga mga klase nga mga tao nahimo na magyud senador. Unya makapangutana ang ato ang mga tao, kining mga tawhanan ni sa panahon nga naglingkod sila isip senador sa Pilipinas, unsa ba ilahang nahimong kontribusyon sa ato sa Pilipinas? Napag-istorya si Enrile ani nga si Trillanes may unang nagbaligya, no, sa West Philippine Sea dito sa China. Pinaagi sa iyang complot kang former President Noynoy Aquino kay niadto ni didto nag-negotiate. Pero wala niya gitug-an during sa Senate investigation tungod kay gisugo kuno siya sa presidente, no? Pila na kakadaot ang gibuhat ani, no? Panahon pa sa mga awkward mutiny, no? Diya ba gid siya ni sikat. Puros lang ko, ano? Puros lang yun propaganda.
wa gyud tay nakita pod nga konkreto nga resulta sa ilahang mga lakang nga gipahigayon niya. Kas bantayan ninyo. Halos tanan nga mga inani nga klase nga mga investigation may tabo gyud ni pagpanahon og padung na ang eleksyon. Daghan na gyud magpa bida-bida, no? So manang ingon si Paulo, mas maayo nga diha ta sa korte magkita. Kay para makita gyud nato og naagay kay saktong ebidensya og di lang kakutob sa istorya, no? Siyempre tanaw niya ambot lang po og unsay negotiation ani sa pikas partido. Mura og nahimo naman po ni siyang kuan karon, nahimo na po siyang attack dog, no? Og asay pwedeng atakihon, may pwedeng atakihon. So mo ni dagan sa ato ang politika karon. Manang ingon ta nga usahay maanad naman ta ka mo ni dula, pero usahay kay ingon ta nga unsa may direksyon sa ato ang nasod. Sukad pa kaniadto ang problema gyud sa ato ang politika, puros lang gyud ko ano. Kana bang temporary ra gyud permanente ang atong nakita. Wala gyud kana bang klaro og lingtunganay nga solusyon sa mga problema nga giatubang sa atong nasod. Ya siyempre ra makay gusto sa tao. Ang gusto lang gyud sa tao nga makita nila nga ang Pilipinas moangat unta og ikumpara sa uban nga mga nasod. Matagamtaman po nila ang maayong panginabuhian, ang seguridad labi na gyud sa panahon nga masakit sila. O di matubag ang panginahanglan sa tuang mga katawhan. Ang problema, halos tanan nga mga programa sa gobyerno karon, labi nang kanang mga programa karon sa DSWD, puros dole out, no? Pamulitika ra puros. Karon daghan na po'y nangayo og certification kay naaday sa to panghatag daw sa DSWD. Unya ang PBA ata daw ang nag-initiate. Unya ingon tong kanang kon sa panakan daw magtapok daw sila ugma. Murag na ata ipang distribute AX ba na, no? Naturalmente mangayo og certification sa barangay kasi siyempre ang certification sa barangay nagpamatuod man nga certificate of residency, di man ta pwedeng mobalibad, no? Pero giyon siya nila pag-identify nga kini nga mga tawhana kana bang haom gyud nga makadawat, no, sa maong mga pribilehiyo nga ang nga nag-identify kato ra pa po mga leader sa ilahang partido. Wa magay moagi sa barangay, no? So giyon sa nila ang programa ba? Ang programa sa gobyerno maayo. Ang problema din na ang nag-implement og nahimo bang sakto. So klaro naman kay na, no? Basta ka na baga ibis programa nga social services nga wala untay pilion sa pag-identify palang daan kay ipaagi man nila og political party na gyud na pili og dili kasulod anang grupuha di pud ka matagaan. So mao ang Pilipinas. Og ato anang padayonon unsay mamahimong kaugmaon sa tong nasod ana. Sa laing bahin ana sa 98% nga nahuman ang renovation sa Session Hall, no, sa Sangguniang Panglungsod. Mao gibutyag ni Vice Mayor Melchor Kitain atol sa interview sa media sa bagong Session Hall. Matod pa ipagayon ang State of the City address ni Mayor Sebastian Duterte sunod semana. Gipangandaman usab kini sa konseyo ang maabot nga suka sa nasoy nga mayor, no. Human sa 29 ka tuig na napailalom sa komprehensibong renovation din aduna nay bag-ong itsura, upgraded equipment ug enhanced facility ang Sangguniang Panglungsod. Hatag pod og State of the Nation address, State of City address, no. Si Mayor Basti. So unsa may iyahang posibleng hisgutan diya ang mga kadaugan sa iyahang administrasyon, taliwala, no, sa mga nahitabo karon, no, nga pagdaog-daog kanila sa kasamtangang administrasyon. Sabagay ang syudad bisan pa og nahimo tang kaluluoy, pero
isang dakbayan sa Davao nga una nga nag-offer og assistance alang sa mga badlihit nga mga probinsya sa bag-o lang na tigayon nga baha. So meaning to say, ang dakbayan sa Davao maka-stand alone. Pwede gihapon ta makahatag og ayuda diya mismo sa mga uban nga mga probinsya nga naka-experience pod og krisis karon. Unya padayon ang ato ang preparation para sa kadayawan, no? Gani gihimo na ang send-off ceremony sa mga security personnel nga ipakatag matagdag kong event o makatikaran sa dakbayan alang sa formality sa security deployment nga ipatuman panahon sa kadayawan. Anaa sa 11,111 no ang ihap sa baga security personnel gikan sa pagkadiyang law enforcement agencies aron magpatuman sa tightened security measures karong bulan lakip na sa triathlon event nga Ironman 7.3 race karong maabot nga Agosto 9 to 11. Wala na ata padong diri sa Tagum, no? Diri sa ato, warag padong na po didto. So warag na ato sila gipang declare nga mga area nga posibleng maigo unya no sa traffic. Sa laing bahin nagpadayag si Vice President Sara Duterte og pasalamat no ngadto kang Senator Ronald Bato de la Rosa, kang Senator Bongo o kang Senator Padilla. Igod man sa pagkapersonay sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police, sa mga kababayenan o sa tanang ordinaryong katawhang Pilipino. Kini tungod sa pagtubag sa pagnaisgutan sa panawagan ni Senator Bato sa voluntaryong pagtabang alang sa iyahang seguridad. Kaya subay nini nagkikanayon sa Vice Presidente nga nabati nini ang malasakit pahigugma o suporta sa katawhan apan giklaro ni Inday nga dili sila kinahanglan nga mag-ambag og kwarta alang sa iyahang seguridad. Tungod kay ang pagtrabaho niini usa ka paghalad og kinabuhi alang sa nasod nga kabahin sa iyahang pagserbisyo. Apan usa lamang ang iyang hangyo no isip Vice Presidente nga unta luwason or ilikay ang iyang pamilya o dili tugutan ang bisan unsa mang kanang kaharasan sa iyang inahan, bana o upat ka mag-anak, personal man or sa internet. So siyempre gikabhangan man ang iyahang kanabang security escort, mga security personnel. Niingon si ang kasamtangan nga hipi sa nasudnong hipi sa Philippine National Police tungod kay wa siya nakita nga threat, no? Pero paunsa nga walay threat nga ang position sa Vice President kana bang nasubay naman ang threat kabahin ni ana, no? Nagani threat nga kagawad lang. Vice President pa ka. Nagay threat ni si RJ. Nga yano raman ni siya. Na-threat kay usahay daghang naibog, no? Oh. Sa laing bahin si Attorney Harry Roque nagtuo nga dunay concerted effort aron i-connect kini sa illegal nga pugo, no? Katawanan kay itong ilang gipahigayon nga investigation kagahapon nagatubang si Harry Roque o si Senator Risa Hontiveros, no? Pero daog yun si Harry, no? Maldita yun siya, no? Di yun siya mapildi, no? Abogado eh. Tapos very fluent, no? Di man nag-ingon siya nga kadugayan ni gisita na lang siya ni Sherwin Gatchalian, no? Kasi siyempre ang kuan pwede man siya i-contempt, no? Pero bula-bula ang ba o ganang kuan, halos di katingog si Risa. So ingon siya nga katong nahitabo sa Bagyo nga matod pa nga iyahang balay unya didto nasakpan kuno tong duha ka mga Chinese, matod pa adunay attempts gobyerno nga pagpanimalos unya i-connect ang iyahang personalidad diha sa illegal nga
transaksyon sa Pugo. Murag malubat na. Your tablet will power off in 30 seconds. No? So, wala. Wala siya mo charge. O ngunang kuhan. Oh. Wala siya ma-charge. Ha? Isiga man siya dito. O ngunang kuhan. Isiga man siya. Kung ako'y inyong butuhan, daghan ang makulahan. Ang tanang mga chismo sa ako anang swelduhan. Ukat kong sikip pangutang dili na babayaron. Ang presyo sa palaliton akong pabaratuhon. Ang bugas nga tagbay di hapit na. Ang bugas nga tagbay di hapit na. Ops, tama na. Masama nagiging pag-away. Sige, balik ta. 38 minutos, bilapas gikan sa alas 5. No? Kapin 8 milyones illegal nga drug. Matod pa na sakmit sa mga operasyon sa DCPO. Mubalor sa sobra 8 milyones nga shabu ug marijuana ang nasakmit atol sa gipakusgang operation sa Davao City Police Office. Resulta sa pagkasikop sa 20 City kabaga drug personalities ang nadakpan 22 kabaga anti-illegal drug operations. Sigon sa DCPO nasakmit nila nga naa sa 173,049 grams sa shabu og 68.86 grams sa marijuana. Gipaniguro ni Acting City Director DCPO nga si Police Colonel Hansel Marantan ang safety og seguridad gayon sa Davao News ang top priority sa kapulisan. No? So naa sila'y update, no? Naa sila'y report. Updated yun ang regular ang pagdakop kining mga involved sa ginadili nga tigpayhot nga droga. Pero on the ground, sa tinuod lang, wala kay dakop karon. Mabitaw nang nigara ng ato ang mga tigpayuhot o illegal drugs. Bright po sila eh. Kabalo ba mo unsay istorya sa kanabang sa ground karon? Paspas sila og distribute kay wala kunoy dakop karon. Kaya nga naman, ang mga pulis halos mahadlok sila kay nakita nila gamay lang nilang sipyat murag sila pa'y mahimong sadan. Wa na madipinsa sa ilaha eh. Plus kung inani nga ang liderato unstable, no? Limang kag sa isa ka adlaw katulok ka upat giilisan ang DCPO chief. So, mayroon gud sila nga ang organization karon medyo stable, no, unstable. No? Pero sabagay panapanahon ra man na ang istorya permanente kay kining ato ang barangay dili magyud ni kanabang dili ni siya lain sa uban nga mga barangay, no? Nga medyo kita mismo maka-attest adlaw na to nga mga report kada dawat, no? Kita mismo nag-attest nga kining ato ang mga pipila ka baga residente nga gi-involve nila ilang kagalingon sa droga medyo nagpakita na po ni Ogara karon. In fact, napagani inahan. No? Itong nilabayng adlaw ni Hilak taon sa akong atubangan. No? Report, iyahang anak, nasakpan mismo niya, nga nagtakos og sabuh dito sa iyahang kwarto. No? Pero ko, sige lang. No? Dawat ng taog report, buhaton na to, unsay angay nga buhaton, kaya ba lo magkita panapanahon raman na. No? Maraman ay ako ang giingon. Kabisado na nato ning lugaran kay baluta og kinsay nagadula din Pero nagahulat lang ta og unsay operation sa mga membros korpus kapulisan. Pero wa magay binuhatan nga magdugay, no? Mubalik ra magyuna sa inyo, no? Kanang shabu chemicals na nga makapatay.
So di ra gyud gihapon mo padulong. Di ra gihapon mo padulong ug di gyud mo muundang. Oh. Mana nga balik-balikon ako na naman ko gi-istorya sa inyo, no? Katong milabay nga mga adlaw, di na po nako to balikon. I-backtrack lang to niyo, tanawan ninyo. Na ako gipang-mention dito. Unya, kahibalo ko nga nakahibalo mo nga kamo to. Oh. So, nara na sa inyo. Inyohan ang choice. Di po nako kada bang hilabtan ang inyohang trip. Pero kahibalo gyud mo nga ang inyohang adlaw numbered na gina. No? Klase-klase man ta og style, no? Dili tanan nga mura ba og nagpa inosente nga walay nahibal-an, no? Unya, dili pod tanan nga mura og buutan og naong buutan gyud na siya, no? Naay mga buutan nga bawal na bad words, no? Sige lang. Basta mo na. Basta kayo mo, kabalo na mudaan. Kumanang, lahi na gyud og ang kalainan kaniadto sa operasyon sa droga. Karon baga si manaha, kay mo ni nahitabo karon sa kwerpos kapulisan, sa tinuod lang, na may report. Nabagipod sila yung mga nadakpan, no? Kay babitaw da sa task force, regular man na. Pero kada gilang pag-handle sa ilahang operations da mismo on the ground. Dako yung pagminos. Mana nga nigara pod sila. Pero kato pong mga nigara o ganang kuan, sige lang, gara lang mo. Maabot ra maghihapon ang panahon, no? Ingon pa nila nga moabot ra ang panahon nga dili na mo makatilaw og aso o dili na ninyo madimdim ang aso ug unsa kalami ang aso kay bisan pa og isa ka sako na, no, dili grabe ang epekto ana kay ngano man bisag dili pa mo katilaw sa aso dili na gid mo kamata, no? Tira og sabo di mo na schedule ra man na. Di man na sila katulog, no? Ang kinabuhi mo ra gina o maabot gud ang inyong panahon, no? Bisag unsa pa ka daghan ang inyong stock dina og isa ra gud na qualifications. Mao ra gid na inyong butangan dina ang kangit-ngit sa kamatayon og prisuhan. Kaya di man gyud mo matagbaw, no? Abi ninyo og wa gyud nakahibalo sa inyong gibuhat. Nakahibalo sila. Gitiming lang nila na. Kaya siyempre, ang mga pulis karon og ganang kuan, nangita ra po na og saktong panahon para sa ilahang performance. Oh. Manang kasagaran ra ba og ganang kuan pag panahon hilak, no? Oh. Na ay nalang ko. Silang. Sunod na. Huwag nang kuhan. 46 minutos, milapas alas 5. No? Happy trabang pistas bukana. Karong September 8. Basig katong akong migo. Akong migo din ha nga. Basig di na kaabot og September 8. Atakihon ba, no? Atakihog high blood. Pagaba ninyo eh. Sigar ko na inyong mata, basta kakita ta. Basta magsuga ta, siga na inyong mata o ganang kuhan ba? Wako kay balong, nagtama pa ba mo? Tanang pagmaymay o tanang pagpangga sa inyo, gibuhat na nato. Napay uban nga bago raon ta nakagawas. Grabe pang pramis-ramis, luduhod pa diri sa tubangan o ganang kuhan. Nitira na po. Isus, gido ko. Wa ka nagay pagbago dong o ganang kuhan. Naragyan na sa imo. No?
O imuha ng palabihon ng imuhang kabuang o ganang kuan, di gyud ka ka-celebrate og pista. Sa laing bahin, ang dakbayan sa Davao giasikaso ang financial aid no para sa mga biktima sa bagyong Karina, no. Onya si Vice President Sara ang iyang Confidential Intelligence Fund ilalom sa 2025 national budget zero, no. So way nakuha ang allocation, no? Si PNP Chief Marbel no comment sa pagtawag ni BP Sara nga political harassment ang pagtanggal sa iyang security detail. Hindi na lang sila mutingog, no? Ang sa laing bahin gitubangan no sa Kingdom of Jesus Christ ang reward money sa gobyerno nga 10 milyones ka pesos sa makatudlo o makahatag og information sa gikahimutangan ni KOGC leader Pastor Apollo Kibuloy, no? Sumala kang Carlo Katiel ang siring pangalan nilang kuan Kingdom of Jesus Christ, no? Gisulti niya nga 20 million pesos gikan sa KOGC ang ilang ihatag isip reward money sa makatudlo og kinsa ang makadakop og mupatay kang Pastor Kibuloy, no? Iga-yaga naman basta ako kay balokog asa si Pastor gingnanta na mo daan tong milabay na ko nga program, no. Ako ra pong gisubay tong iyahang mga programa kaniadto, no. Libog ang mga kanang kuan ingon nga wa daw sila kabalo. Ako basta ako kabalo ko. Di lang ko interesado sa 10 million. Kaya wala may cellphone dito. Sa iyahang naimutangan, no. Boss, inyo rin ako ng istorya. Og asa ako nga nauna, og asa si Pastor Kibuloy. Kay balo ko si Pastor Kibuloy, ayaw lang magsaba, no. Di gyud na siya madakpan, kaya nga naman si Pastor Kibuloy nasa sa langit karon. Mama na yung istorya. Katong siya mga program og kanang kuan nga usahay ipatawag siya sa Ginoo kay siya ang reincarnation na ay sugo sa iya. O ang PNP o ang NBI na ay koneksyon sa langit, pwede na to dakpon si Pastor Kibuloy. So, lain pang wa madakpi si Banban Mayor Alice Go, no? Ingon pa si Senator Escudero, dispayado kuno siya sa PNP, no? Maano man ay kay balo mo maano man ay sitwasyon ni taon sa tuang nasod oy. Halos tanan nga baga sikat o baga adunahan pag naaga ni kaso o ganang kuan, di gyud na madakpan, no. Ang uban paggawa sa waran adtos laing nasod. Unya aghapit ng eleksyon nibalik didagag senador daog. Oh. Mamitang usam kaingon ko si Palparan lagi luoy kayo. Si General Palparan lagi yun. Ang nadugta sa prisuhan, no? Nga marabang tatoy ako ang idol. Ang akong kanang ma-imagine ako ba nga kataas-taas ay ang kumbate siyang kinabuhi. Grabing gira ang iyahang kanang naagian. Decorated member sa Armed Forces of the Philippines. Karon pag-retire, nagpuyo na lang sa prisuhan. Kining mga politiko, no? Oh. Pag magka-atraso, adtos lang nasod, hulat og eleksyon, dagan og balik. Oh. Nabita tong isa ka senador, itong nagkandak og investigation, nga, siyempre, Senate investigation eh. Unyab, namali siya ba? O nga nang kuhan. Ingon siya nga, marabag ihanggi ka ng kuhan nga, at tinuod ng istorya o ganang kuhan, kaya na-filean ka na og kaso karon. Ingon tong kuhan sa Senate investigation siya, no. Dili ka makaingon nga sad-an ko tungod kay na-filean kong kaso. In fact, naga ni uban nga naa na gyud desisyon sa korte nga sad-an siya, moingon gyapon ta nga dili ka nang kuhan. Ingon tong sir, oy, wag ganyan. Kay katong nangutana og kanang kuhan,
na naman po sa iyang kaso nga plunder, naanay desisyon sa korte, ihapang giapilar. Nauwaw siya ba? Naunay siya sa iyahang ko, naunay siya siyang tari. No? So, mana, gipangita paghihapon hangtod karon, no? Si Kingdom of Jesus Christ dili Apollo Kibuloy din dakip sa kaso niini ang matod palagi child abuse. Apataliwala sa kapakyasan sa PNP o NBI sigon ni Escudero nga wala niya girekomendar nga bawasan ang budget sa nasangpit nga ahensya. No? Amo kita ba mo ani katong nag-viral nga kuan, no? Katong service crew sa laing bahay na. Service crew sa fast food nga dunay unlimited rice. May reklamo sa mga customer nga gasira o kanon sa kauban, no? Giingong paglapas sa mga customer sa patakaran kung mo-order og unlimited rice sa usa ka sikat nga chicken inasal fast food chain, no? Alam na. Ang iyang istorya nga policy magyud nila nga kung mag-order ka unlimited rice dapat dili nimo i-share, no? Unya kay naay matod pa ilahang experience sa usahay nga kanabang bastuson sila sa customer, no? Hangyo sila nga respetuhon pud sila tungod kay nanarbaho naman pud sila para sa ilang pamilya. Dili sila angay nga kanang kuan pakaulawan. So manang nag-viral. Kay tama po ang iyahang ko, ano? Tama po ang iyahang sentimento. Oh. Wa lang kay nako anak ko ni nga sa Facebook man laki nga panahubog nakadaog og brand new nga sakyanan. Oh. Usay kinabuhi di ginoo mahibalan, no? Sakyanan. O ngunang kuan, idol gini mo ng motor ba? Wala damha matod pa sa kalalaki sa iyahang pagkapalahubog makabaton siya og brand new nga sakyanan. Katong gin bilog ba, Hinebra, no? Nakoratan kini human sa pag-abli niya nakadawat siya og premyo nga brand new nga sakyanan. So, explanation ang matod pa sa mga winner nga napod di ay pulos ang iyang pagkapalahubog. Kay karon bahalag mahubog na siya at least nakasakay na siya sa iyang brand new nga sakyanan. Ako pa niya para malipay siya ibaligya niya tong iyang sakyanan. Kay para ipalit niya og daghan nga gin. Kay mao ra man iyang kalipay. Di mo siya malipay atong sakyanan. So ibaligya niya to para naa siya stock, no? Para makapalit siya daghang Hinebra, no? Ana ra gid swerte-swerte ra man ang kinabuhi og ganun kon. Happy ta ba size ngit-ngit day. Ha? 55 minutos milapas sa alas 5, no? Kumusta tada nato nga mga kauban nga mga barangay officials sa kato ang mga kapitanes diya mismo sa may area sa Malabog, Pakibato District, no? Pakibato District, Bunawan District, Agdao o Buhangin District, no? May hapon sa inyo ang tanan. So basta ayaw lang niyo kalimti, no? Sa hinapos kini bang tanan nga mga paghitabo sa atong kinabuhi orang ato ang kinabuhi ni kalibutan na temporaryo ra mo gina. Kita nako tong interview ni Amurabag sa Facebook kuan Aga Mulak, no? Sikat man na nga artista, pugi man daw na siya, no? Naabot sa punto nga na siya realization nga kini bang popularity ang riches o status kinabuhi, no? Maabot ko day ang punto nga mawala siya ibili tungod kay sa panahon sa pagtak-op sa atong kinabuhi ang ato ang bitbit ato arag yung kaugalingon, no? O ato ang kalag. Share ba nako tong istorya sa inyo nga anang istorya sa usa ka dato nga lalaki, no? Nga nasay
upat ka asawa. No? Ang katong una niyang asawa, yaman itong kipulihan. No? So, ang una niyang asawa, gwapa gyud kaayo. No? Batanon. Unya, iya gyud itawon tong pagwardyahan. No? Hadlok lagi siya nga mailog og lain. No? Unya, napod siya asawa-asawa nga iyahang sinaligan sa iyahang mga propiedad. No? Kay maayo man ito magnegosyo. No? Unya, napod siya asawa nga kanang gusto lang niya nga makaistorya ba, makashare-share sa panahon sa iyahang kamingaw, kauban-uban niya kay mura og maayo man pod ang wisdom sa kinabuhi. Nya ikaupat niya asawa, mo na to'y katungunan niya asawa, mo na iyang ikaupat. Less nga priority niya ba? O ganang kuan. No? So, sa panahon nga himatyo na siya, niya na-realize na gyud niya nga dili gyud niya mabitbit ang iyang kabtangan no, sa iyang kinabuhi. Mao to nga ingon siya, mingaw kayo simbako ug mamatay ko ug ganang kuan. Kinahanglan nga na ako'y ubanon. So, iyahang gihangyo tong iyahang gwapa kaayo nga asawa nga batanon pa nga insaday sugot ka ba nga inig kamatay nako og ganang kuan ubanon ta ka. Ingon tong iyahang ikaupat nga asawa siya di ko sayang ako ang kagwapa. Oh. Sige rin kong panglosnos anang kanang malatayon malatayon unya sige na po kong palit anang sabon nga kanang kujik no kanang giputos pag yun na og katong murag lambo. Sayang kay ako kagwapa og kanang kuan madugta lang no. So di gyud ko muuban sa imo. So mingawa po na ako matong ingon siya nga kini lang sigurong akong ikatulong asawa. Siya day, patawag na po niya, siya day. Musugot ba kaday nga inig kamatay na ako uban ko sa imo? Or ubanan ko nimo? Ingon to ikaw siya, di ko unsaon na lang ang og mamatay ka, no? Nanay lain nga man nag-iya sa imuhang kabtangan, no? So, dito na lang ko makiguban. Dili na sa imo. So, sayang akong paningkamot nga maproteksyonan nato ang ato ang mga kabtangan. Hilak din taong tiguang o ganun ko. Ano. Ang sunod katong ikaduha, insya ikatulo. Insya nga, day mo sugot baka nga muuban ka sa ako ang inig kamatay na ko uban ta do sa dili ko. Ang ako arag yung trabaho, pag-comfort na gyud sa imo. No? Pag-uban sa imo sa panahon nga kanabang naakay samtang naaka nining kalibutan na. Og mauna man ka sa ako, og ganang kuan, di gyud ko muuban sa imo. No? Sa to ingon siya nga, wa gyud ay muuban sa ako. Tinga siya nga niningon nga ako, uban ko sa imo. No? Paglingi niya og kanang kuan, urag halos di na siya makaila. Ay nakita niya nga babae nga pertig yung payata. No? Urag himatyon pod og porma og kanang kuan siya nga, kinsa man ka? No? Kinsa man ka? Og kanang kuan. Siya, ako ang imuhang original nga asawa. No? Well, payat pag sekarang asawa nga original payat, mapayat man gyud kanang kuan, no? So siya nga uban ko sa imo, no? Sa imuhang kamatayon, ako ra gyud makig-uban nimo. So ang point of realization, ang explanation nato nga istorya, di lang kay nako matahi-tahi nga sa ato ang pagkatao, no? Naatay upat ka asawa. Bisan ako na ako'y upat ka asawa, si RJ na upat ka asawa, no? Or upat ka bana, no? Ang una nato nga bana,
no, kanang ato ang pisikal, no, kanang ato ang kagwapa, ato ang kagwapo, no, mabitaw nang gialagaan gyud nato pag-ayo, mamalit gyud ta gwapo nga sabon, palitag kujik or bisag unsa na lang mugasto ta og ganang kuan. Ang uban pagani moadto pa og derma og di gyud sila ganahan sa ilahang ilong, ilahang ipataas, magpa-surgery tanan, no? Pero kana nga butang og tan-aw nato inig kamatay nato, di gyud nato na mabitbit, pangit ra gihapon ta, no? Kay temporary ra man na. Ang ikatulo nga asawa matud pa nagrepresent sa kana bang mga kana mga butang sa kalibutan, atong sakyanan, atong TV, ato ang balay, no? Pagwardyahan nato kihadlok ta nga makawat, no? Ang atong kwarta ibutang nato sa bangko kihadlok tang makawat. Pero mosugot tag sa dili ang inig kamatay nato, dili nato na mabitbit, no? Inig kamatay nato lain na ang manag-iya ana. Nanay mga extrajudicial settlement no? Ang atong mga anak magbahin-bahin, ang atong asawa bahinan po nato ang asawa kay para malipay po sa pare, no? Panapos sila kaumaon duha o ganang kuan. Oh. So, di nato na madala. Ang ikatulo nga klase sa asawa, ang ato ang asawa diri sa kalibutan, ang ato ang mga pamilya, ato ang mga igsuon, no? Nga ang trabaho lang ana paghatag simpatiya sa ato, pag-comfort sa ato sa panahon sa ato ang kamingaw o baga problema. Pero panahon sa kamatayon dili na pwede muuban sa ato kay ngano man na sila ilahang kaugalingon ng kinabuhi, no? Pareha gud na mga byuda, no? Kasagaran sa mga byuda o kamatay isbana o ganang kuan halos muuban pa sa dubnganan o ganang kuan, no? Grabing syagit, grabing hilak o ganang kuan naghalos mapakamatay o ganang kuan, pero maabot ang panahon makamubon man na sila. Kaya nga naman ma-realize man nila nga maabot magyapon ang panahon nga magkita sila, no? Sa panahon nga gusto sa atong labaw nga makagahom kay adto naman tay kanya-kanya nga kinabuhi. Nya kinahanglan ta nga manginabuhi pag-usab, no? Samtang naapatay kinabuhi nga nahibilin nga gigusto sa atong labaw nga makagahom. Ang ikaapat nato nga asawa nga magoy muuban sa ato nga kasagaran tungod sa atong paningkamot sa kalibutan atong nalimtan ang ato ang kalag. Ang atong kalag sukad pa sa ato ang pagpakabuhi paghimugso nato aning kalibutana, no? Hantod nagtaas ang atong edad manay atong kauban ug ato nang kauban sa panahon sa atong kamatayon dili na mabuwag sa ato, no? Kay mo na mo representar sa ato. So pasabot, no? Kini atong kinabuhi temporary ra ni, no? So manang kanang tanan nga mga pasigarbo, no? Kalibutanon ra na nga kalipay. Gani matud pa nga na ginatawag nga stages of elimination in life. Kung mag-edad ka na og 60, kasagaran ang mag-eliminate sa imo or kalimtan ka ang imuhang trabaho, no? Kay mao man mga panahon nga diha na maigo ang retirement age. Bisan pa og unsa ka successful, unsa ka powerful sa panahon nga naa pa ang imuhang career, no? Para for example, kapitan ka, no? Or mayor ka, gobernador ka, presidente ka, no? Pagkawala nimo sa posisyon, no? Nobody will care about you, no? So bubalik ka sa imuhang pagkaordinaryo nga tao, unya dili pod pwede nga manginabuhi ka nga mura og permanente ka nga naa sa imong workplace. Moingon ka nga sa ako ang panahon kay mao lagi sa imong panahon nilabay na. Na po'y lain nga na nag-iya og panahon. Iyahan na po na. So, at the age of 60, kasagaran ang elimination dito sa workplace. Og mag-edad ka na og 70, matod pa ang susyudad, hinay-hinay nga mag-eliminate sa imo. Ang imuhang mga amigo, ang imong mga colleagues, nga kasagaran imuhang kauban, panahon nga mag-socialize ka, magkaanam na siya og kagamay, no? Siguro ang uban sila nangamatay ni una na sa imo, no? Unya
kada nga mga panahon na halos wala na makaila sa imo, no? Kay nagkagamay na lagi ang mga tao nga nakarecognize sa imo. Umug edad ka na og 80, ang imuhang pamilya slowly eliminates you. Bisan pa og daghan ka og mga bata o daghan ka og mga apo, most of the time matud pa magpuyo ka nga kauban ang imuhang asawa or imong bana kana og buhi pa, no? Or sa imuhang kaugalingon na lang. Or ang mga bata or imong mga apo mobisita sa imo occasionally, no? To express their affection. So wala ka na mabuhat kabahin ni ana. Og mo edad ka na og 90, matud pa, the earth wants to eliminate you. I-eliminate ka na sa kalibutan, magampo na sila og dugaya ba ni mamatay ni og ganang kuha, no? Kinahanglan paabton pag 100 kay naihatag ang CSSDO nga 100,000, no? Nga og kasagaran nakita nato katong gitagaan og 100,000 og ganang kuan dako kay pakpak og ganang kuan ang katong lang mga anak og mga apo. Ang katong nag 100,000 wala gay kaila nga kwarta na itong gihatag sa iya, no? So some of the people you knew have already departed forever at this point, no? Don't be sad, no, or mournful because this is the way of life. And everyone will eventually follow this path. So remember, the only thing that won't eliminate you eternally is God. Because at the end of our journey, diri sa kalibutan, mubalik ta, og i-account nato sa iyaha, og unsa, og naunsa ta pagpakabuhi aning kalibutana. Samtang buhi pa ta, ang challenge sa ato, we need to meet Him more, no? Kinahanglan ta nga padayon or mas daghan nga higayon nga mag-communicate sa iyaha, no? Sundo nato ang iyang mga sugo. Unya i-maintain nato ang iyang presensya diya mismo sa ato ang kinabuhi. Sa ganto-ganto ka pagkaistorya, kung ang ato ang lawas o ang ato ang panghuna-huna, no, are still capable, live life to the fullest, no? Worship God in truth and in spirit. And there will be no regrets living out of our lives for Him, no? So be blessed. So manay ato ang mensahe, no, sa tanan nato nga magkaigsunan karong gabiuna. Daghang kay salamat sa inyong padayon nga panag-uban. Kinagapin yung bata-bata sa kanginan Kapitan Alan Simuag, temporaryong manamilit kanyang mingon ng panaghiusa sa tanang hutong sa katilingban may tinusbawan sa nasudnong demokrasya. Daghang salamat ug may hapon kanyang tanan.